Makikita mo, Lord, thank you. Dahil sa nangyari ito ako ngayon, Lord, napagandang buhay ko. Paano kung hindi siya binenta sa Midianites? Paano kung hindi siya nadala sa Egypt? Hindi siya naging governor ng Egypt. Paano kung hindi siya naging governor ng Egypt? Walang advice, walang wisdom na naibigay kay Pharaoh para mag-save ng food. Paano kung hindi siya nakapag-save ng food? Ang entire world ay magugutom. Walang pwedeng puntahan para makabili ng pagkain. Pero ginamit siya ng Lord para ma-save yung mga ibang bansa at ma-save yung mismong bansa nila. Ginamit siya ng Lord. Sino yung taong ito? Yung naging alipin for 10 years at nakulong ng 3 years. Yung 13 years, ang buhay niya ay isang buhay na malungkot. Pero siyang ginamit ng Lord. Nilagay sa mataas na posisyon. Ginamit na blessing para sa iba. Sabi mo sa katabi mo, magiging blessing ka sa marami. Turn to your neighbor and say, you will be a blessing to many. Just be patient. You will be a blessing, surely. God is gonna use you more. There's so much in store for you, church. He loves you. Amen? So hindi tayo magko-complain kay God. In all your circumstances in life, never complain. Give thanks to God. For all things work together for your good. I repeat, all things work together for my good. Because I love Jesus. And He loves me so. Hallelujah. Verse 8. It was not your fault that I was sent here. It was God's plan. God made me like a father to Pharaoh. I am the governor over all his house and over all Egypt. It was God's plan. May sinabi yung Proverbs. I want to read this for you. Proverbs chapter 29. Verse 14. Let's check. 14:29. Sorry, baligtad. ERV. A patient person is very smart. Look at that. A patient person is very wise, very smart. Okay? A quick-tempered person is very talk and text. Right? Amen. Tahimik nyo. Ulitin ko. A patient person is very smart. A quick-tempered person is talk and text. Biniro ko na nga kayo, hindi pa kayo nag-react eh. Kinakabahan ako, baka hindi nyo narinig yung sinasabi ko. Very smart ka kapag patient ka. A patient person is very smart. Kaya ako sinasabing quick-tempered talk and text kasi yung mga quick-tempered, walang ginawa kundi magipaglaban, magipag-away. May sinabi laban sa iyo, away! Binanatan mo ako ipopost kita mamaya. Shh. The who, the why, the where. Grabe, huwag mong patulan. Kung ikaw ay wise, yung sinasabi niya, wise ka, hindi ka papatol sa mga narinig mong sabi-sabi laban sa'yo. Very patient ka. Can you say amen? You know, isang tinuro sa akin ni God noon, nung mga time may mga problems din tayo, ang sinabi talaga, hindi ko makita yun, hindi ko alam kung saan Proverbs, baka ito yun or what. Ang sinabi lang ng Bible is, sa mga narinig mo laban sa'yo, manahimik ka lang. Huwag kang magigipaglaban. Kasi kapag nanahimik ka, yun ang wisdom. Uy, hindi, paano ako mananahimik? Kailangan ipagtanggol ko ang sarili ko. Hindi ka ba naniniwala kaya kang ipagtanggol ng Diyos? Kaya kang ipagtanggol. Tingnan mo si Joseph. Nagipag-away ba si Joseph that time? No. Sino nagtanggol sa kanya? Si God. Dumating din yung time, pinatunayan din ng Diyos na mali kayo. Tama si Joseph. So sa buhay natin, a patient person is very smart. A quick-tempered person makes stupid mistakes. Kapag ikaw sa mga narinig mo, laban sa'yo, paninira laban sa'yo, nagkikipag-away ka, nagkikipag-argue ka, you will make stupid mistakes. Don't do that. Just be patient. May sinabi sila laban sa'yo, sinabi ang hindi maganda, sabi mo, praise the Lord, I am loved by God. Mas bless ako kaysa sa inyo. The Lord bless you more. The Lord bless you. Amen? Kasi yung sasabihin nila laban sa iyo, pag hindi maganda, hindi mo na-receive, sabi ko nga sa iyo dati, babalik nyo sa kanila. Pero pag na-receive mo yung blessing, sa iyo yun. Kaya kung ano man sabihin negative against you, do not accept it, do not entertain it, babalik yun sa kanila. At yung blessings ni God ang dadaloy sa buhay mo. At yun ang pagiging wise. Sabi mo sa katabi mo, wise tayo. Wise tayo. Minsan sadyang kaaway, minsan iinsultuhin ka talaga eh. Gagawa nga ng issue. May mga ganun eh, di ba? Trick ng kaaway yun.
para discourage ka, i-down ka, mawala yung focus mo. Pero huwag kang padadala sa mga yon. Just be focused. Church, be focused and be patient. Yun ang wisdom. Hayaan ko lang mga to. Hayaan ko lang. Basta ako focus ako sa goal ko. Basta ako focus ako kay God na siya nagbe-bless sa akin. Look at other translation. Patapos na tayo niyan. In TPT, same scripture, Proverbs 14:29. You have TPT, yeah. When your heart overflows with understanding, that is wisdom, you will very slow to get angry, but if you have a quick temper, your impatience will be quickly seen by all. Alright? So yun ang sabi ng TPT. Now, in Proverbs chapter 9, verse 11, 19:11, sorry, nagkakamali ako. 19:11, an understanding person demonstrates patience. For mercy means holding your tongue. When you are insulted, be quick to forgive and forget it. For you are virtuous when you overlook an offense. I repeat, when you are insulted, what should you do? Be quick to forgive. Then what? And forget. Marunong ka bang magpatawad? Marunong ka bang magpatawad? Sino dito ang naranasan mo ng masaktan dahil sa sinabi ng tao laban sa iyo? Sino dito naranasan mong insultuhin ka? Naranasan mong siraan ka? Ang tanong, nakapag-forgive ka na ba? Nakapag-let go ka na ba? Nakapag-forget ka na ba? Kasi kung hindi ka mag-forgive, hindi ka mag-forget, ikaw ang magiging victim ng pagiging unforgiving mo. Kaya mag-forgive ka, mag-forget ka. Kasi kapag nag-forgive at na-forget ka, si God naman ang sanggigilo sa buhay mo. At yun ay pagpapatunay. Sabi niya, you are virtuous. Virtuous means mayroon kang high standard. Ibig sabihin, hindi ka basta-basta. Kapatid, yung tao marunong magpatawad at makalimot, hindi yan basta-basta. Mataas ang kanyang moral, mataas yung standard niya. Hindi siya cheap. Hindi siya ordinary person. He is extraordinary. Kaya kung nandun yung patience sa atin, sabi ng Bible, meron tayong wisdom at nagiging mataas yung standard natin when you overlook an offense. Can you say amen? So it's about time for us, church, if there is someone who insulted you, who said something against you, just forgive that person and forget. Patawarin mo na. Kalimutan mo na. Mag-move on ka. Kasi si God naman ang nagbibigay ng promotion sa atin. Amen? Amen, church? Hallelujah. Come on, give Jesus a clap of praise. You know why, church? Si Jesus nag-let go siya. Si Jesus nag-forgive siya. Sa atin, katulad ng mga kapatid ni Joseph, tayo'y kasama sa mga nag-crucify kay Jesus sa anong kaparaanan. Sa pamamagitan ng kasalanan mo, na-crucify si Jesus. Hindi pa tayo tao, pero alam niya, magiging tao tayo, papanganak tayo. But because of our sins, Jesus was crucified on the cross. Not because He was a sinner. Pero sabi ng Bible, He took all our sins. And He paid the price on the cross for our sake. Hindi siya nagalit sa'yo, hindi ka siningil, hindi ka pinarusahan, but in fact, hindi ka parurusahan. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Pero siya ang pinarusahan at pinarusahan si Jesus dahil sa ating mga kasalanan. So, ang Panginoong Jesus, kahit nasaktan siya, kahit siya namatay sa cross, nag-forgive siya. In fact, isa sa sinabi ni Jesus Christ, yung sinasabing 7 last words, sabi niya, Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Di ba? Ang ganda ng attitude. Nandun na siya sa cross, naka-crucify, kaya pa niyang mag-pray para sa kanyang mga enemies. Father, forgive them. Forgive them. They do not know what they are doing. Ganyan ang ginawa ni Jesus sa atin. He is so impatient with us. Even right now, kahit anong pagkukulang natin, kahit anong pagkakasala natin, ino-overlook ng Diyos yung kasalanan mo. Tinitingnan pa rin niya yung kagandahan ni Jesus na nasa puso mo. Pinatawad na tayo, kinakalimutan yung mga pagkakamali natin, patuloy tayong pinalalakas ng ating Panginoong Diyos, pinatatatag, at tinuturuan tayong mag-move on, mag-move forward. Kasi nasa atin si Jesus na kanyang minamahal na anak. Amen?
That's the love and the grace of our Lord Jesus Christ. Church, kaya tayo nakakapag-move on ngayon kasi alam natin ang grace ng Lord sa buhay natin. Kaya tayo nagiging patient, alam natin ang grace ng Lord sa buhay natin. Kaya tayo nakakapag-let go, alam natin ang grace ng Lord sa ating mga buhay. Am I right, church? Palakpakan natin si Jesus. Come on. Hallelujah! Tayo lahat ay tumayo. Let us read the last verse.